Kabanata 2071. Baby Sue. Hindi nagtagal bago ay unbutton ni Gesilan ang kanyang mga butones. Makalipas ang 1 minuto, inilagay ng munting prinsesa ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at lumapit kay Surui. Ang Surui ay may malalakas at malalakas na kalamnan, na nagpapakita ng lakas ng lalaki. Habang si Gesilan ay may payat na kurba, na may malambot at nababanat na baywang. Ang mga figure ng dalawa ay bumubuo ng isang matalim na kaibahan, nagpupuno din sa isa't isa. Bagamat panggagamot daw, wala man lang suot na damit ang upper body nilang dalawa, ang awkward talaga. Mga taong walang alam, isipin kung ano ang gagawin ng dalawang ito. Si Surui ay hindi tumitig sa mga figure ng ibang tao sa pagkakataong ito, ngunit nahihiyang sinabi. Higa ka. Nakahiga si Gosling sa batong kama, tumingin siya kay Surui, sinabi niya, bakit ako kinakabahan? Tinulyapan ni Surui ang kanyang dibdib, kahit na tinatakpan niya ito ng kanyang mga braso, nakikita pa rin niya ang kanyang pagtaas baba dahil sa kakapusan ng hininga, Argo. Nakita ko, nahihirapang sinabi ni Surui. Kinakabahan ka, gayon din ako. Parang namamaos ang boses niya. Talagang kinakabahan si Surui. Sa kanyang maliit na pagdurusa na karakter. Na nakaharap sa isang napakahusay na batang babae, ang kanyang isip ay halos blanko, at halos itinuro niya sa kanya ang matandang mga ngahoy ang lahat ng mga mahahalaga sa pagkilos ay nakalimutan. Talagang pumatay ng tao, malungkot na sabi ni Surui. Nakahiga sa batong kama si Gesilan sa mga oras na ito, ang ganda talaga. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, mapipigilan ni Surui ang kanyang sarili mula sa pagpunta. Ang gulo ay medyo kapuri-puri na. Ang taong nasa harapan ko ay hindi mailalarawan bilang isang stunner. Upang maging tumpak, siya ay isang regalo mula sa Diyos. Lubhang maislan at walang kapintasan, ang dating sira-sirang init ng ulo ay ganap na nawala pagkatapos makilala si Surui. Siya ang pinakakaakit-akit na babae sa buong madilim na mundo ng kanluran. Ngunit ang magandang babaeng ito, ngunit may ganoong postura nakahiga sa harap ni Surui. Naramdaman ni Surui na may mahinang apoy na umaagos sa kanyang katawan. Umiti siya ng pilit at umiling. Pagkatapos ay tumakbo sa ilalim ng gripo at hinugasan ang kanyang mukha, ang gripo ay diretso ang malamig na tubig mula sa bukal ng bundok ay gumawa ng apoy sa Surui. Maraming nawawala sa katawan. Tumingin siya kay Gesilan, na kinakabahan pa rin, at sinabing, magsisimula na ako, handa ka na ba? Ganito ang estado ngayon, hindi man ito handa, walang silbi, gayon pa man, imposibleng bumangon at magsuot ng damit. Pag-iliw na tumango si Gosling, at pagkatapos ay tinanong si Siyang Surui, masakit ba? Medyo masakit, medyo masakit. Biglang yumuko si Surui at tinitigan ang mga mata ni Gesilan. Pagkatapos ang aming munting prinsesa ay naging butterfly. Sa pagtingin sa mga mata ni Surui, biglang naramdaman ni Gosilan ang walang kapantay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi niya naranasan sa nakalipas na maraming taon. Yung mga dating nawala na ang pressure sa balikat niya sa sandaling ito. Okay, simulan na natin. Marahan na pumikit si Ghostline. Yung mahahabang pilik mata ay dahan-dahang kumikislap sa isang maliit na lugar na ang cute talaga. 2 beses na umubo ng mahina si Surui. Boses. Gosling, kailangan mo munang alisin ang iyong mga braso sa iyong dibdib. Ang magandang mukha ni Gosling ay muling nagtaas ng 2 pulang ulap, at ang kanyang boses ay parang lamok. Okay. Hindi niya binuksan ang kanyang mga mata. Ngunit nakapikit pa rin at dahan-dahang inilayo ang kanyang mga braso, upang ang pinakamagandang tanawin ay ganap na maipakita sa harap ng mga mata ni Surui. Tanging si Gesilan lang ang nakakaalam na ngayon ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Alam ni Surui na hindi niya dapat isipin ito sa oras na ito. Pigilin ang kanyang hininga, at ituro ang kanyang daliri na parang kutsilyo, malalim na huminga siya, at pagkatapos ay biglang nag-click ang kanyang daliri sa gitna ng dibdib ni Gesilan. Sa bawat oras na acupuncture ni Surui, madirama ni Gesilan ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pakiramdam ng sakit, sakit ay hindi sakit, maasim ay hindi maasim, lalo na hindi komportable. Ang bilis ng daliri ni Surui ay pabilis ng pabilis, at sa parehong oras, maaari niyang isaalang-alang ang katumpakan ng walang kaunting paglihis, na napakabihirang. Nagnganga ang mga ngipin ni Gesilan at tiniis ang sakit.
Sa sandaling ito, biglang huminto si Surui sa acupuncture, inilagay ang isang kamay sa likod ni Gesilan, inilagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang hita, nakatalikod ito. Pagkatapos, patuloy na gumalaw si Surui at nagpatuloy sa pagklik sa likod ni Gesilan. Nakaharap ngayon si Gesilan. Nakahiga sa batong kama. Ngunit gaano man kaganda ang tanawin sa harapan niya, wala na si Surui sa mood na pahalagahan ito. Ang kanyang isip ay tungkol sa kung paano tulungan si Gesilan na makalusot sa mga tanikala. Ano ang isang dalisay at mabuting bata? Ang prosesong ito ng acupuncture ay paulit-ulit na paulit-ulit, at si Surui ay pawis na pawis. Tumutulo na rin ang pawis ni Gosling. Hindi siya komportable ngayon, ngunit ang kalooban ng babaeng ito ay napakatibay, at hanggang ngayon ay hindi siya umimik. Sa wakas, tulad ni Castellan, nahimatay din si Gosling sa isang koma. Halos bumagsak si Surui sa lupa, pagod. Nasa proseso siya ng pag-concentrate kanina. At wala siyang nararamdamang problema. Ngayong umalis na siya sa estadong iyon. Agad na naramdaman ni Surui ang labis na pagkahapo. Alam niya na kung si Gesilan kung susubukan mo siyang tuksohin muli, tiyak na madudugo ka sa ilong. Pagkaraang gumaling saglit, tinakpan siya ni Surui ng coat ni Gesilan, pagkatapos ay tumayo at naglakad palabas. Nightingale, humanap ng lugar para makapagpahinga si Gosling, nasa likod bahay siya, sabi ni Surui kay Nightingale. Ang huli ay nakatayo sa pintuan ng patio. Bakit hindi ka pumunta? Nag-cross arm si Nightingale at tinitigan si Surui. Ang isang lalaki at isang babae ay walang relasyon, at wala silang relasyon. Si Surui ay umubo ng 2 beses at sinabi, "Nakikita ko ang iyong hitsura, ngunit mukhang hindi ka nagbibigay at tumatanggap." Sabi ni Nightingale. "Tinutulungan ko lang si Gosling na makalusot, isa akong dalisay at matuwid na tao." Sabi ni Surui habang tinatapik ang kanyang dibdib. Kahit papaano, pagkatapos sabihin ito ng Nightingale, nagsimulang lumitaw ang figure ni Gosling sa harap ng mga mata ni Surui. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam, at ito ay hindi nawawala. Alam ng Nightingale na hindi ganoong uri ng tao si Surui, kaya tumawa lang siya ng ilang salita sa kanyang paraan, at naglakad patungo sa likod bahay. Gayunpaman, sa kalagitnaan, biglang lumingon si Nightingale at nagsabi, "Salamat sa bagay ngayon." Ano ang relasyon natin, saan natin kailangan magpasalamat? Tumawa si Surui. Nga pala, kung gusto mong makalusot, makakatulong din ako, at libre ito. Pambihirang tagumpay. May bahagyang paggalaw sa mga mata ni Nightingale. Ilang tao ang ayaw palakasin ang kanilang sarili. Alam ng Nightingale na kabisado na ito ni Surui ngayon. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay pantay na naaangkop sa pamilyang Atlantes at sa mga taong Oriental. Alam ng Nightingale na kung mas mataas ang kanyang lakas, hindi niya magagawang labanan ang pambubuli ni Zhang Bukong. Ngunit kung dumating si Surui upang tulungan siyang makalusot, hindi ba't kailangan niya maging katulad ni Gesilan, isang pares na lamang ng shorts ang natitira sa katawan? Para sa Nightingale, na napaka-konserbatibo, ito ay halos hindi katanggap-tanggap. Bueno, maaari mong isaalang-alang ito, kung sa tingin mo ay hindi ito komportable, ngumiti si Surui. Maaari mo ring panatilihin ang itaas na bahagi ng katawan. Kahit na ang mga damit ay magkakaroon ng kaunting epekto sa epekto. Ang epekto ay hindi masyadong malaki, at ito ay hindi ko nakita ito bago. Para kang naka-bikini. Nakita nga ni Surui ang Nightingale na naka-black bikini. Sa pagkakataong iyon, nag-ambush si Nightingale sa dagat at gusto siyang tugisin, ngunit hindi niya inaasahan na mabasa ang maskara at halos masuffocated ang sarili. At sa pagkakataong iyon, gumawa ng isang mahusay na sakripisyo si Nightingale upang magpanggap na medyo katulad na inilantad ang kanyang labis na figure na hindi pa nakita ng isang lalaki kay Surui. Pero ang totoo, ginawa ito ni Nightingale dahil hindi siya nakabili ng one-piece swimsuit. Kung hindi, sa kanyang konserbatibong personalidad, hindi siya kailanman magsusuot ng bikini. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, muntik nang tumakas si Nightingale. Tumawa si Surui. Nang marinig ang tawa ni Surui, gusto ng Nightingale na tumalikod at maghagis ng kutsilyo sa lalaking ito. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas si Nightingale sa likod bahay na hawak-hawak si Gosling, na nakasuot pa rin ng Amerikana. Nakahanap si Surui ng silid para kay Gesilan at inimpake ang kama.
Hindi naman masyadong masama ang kapaligiran ng bahay ng matandang woodcutter. Bagamat simple ang mga kagamitan. Malinis ng matandang babae ang mga sulok. Hindi tulad ng ilang taga-bundok, napakarumi ng bahay na hindi mo makita. Gayunpaman, ito rin ang pinakamasamang lugar kung saan natulog si Gesilan. Takabutihang palad. Kahit na ang maliit na batang babae na ito ay layaw, hindi siya mapagkunwari. Ang lugar ay hindi magkakaroon ng maraming opinyon. Si Surui ay nakaupo sa pintuan at naglalaban ng kanyang mga kamisete nang makita niya ang matandang mangangahoy na bumalik mula sa labas na may dalang basket. "Senyor, bumalik ka na." Agad na tumayo si Surui. Ngayon, hindi lang niya iginagalang si Liu He, kundi hinahangaan din siya. Dati, noong natututo si Surui ng set ng acupuncture kung fu na ito, masyado siyang nakatutok, maliban sa teknik, wala na siyang ibang naisip. Ngayon ay nagpahinga na siya saglit at kumalma na ang kanyang isip na pagtanto niya kung gaano kalakas ang matandang senior na ito. Ipinagkatiwala ni Liu He ang hanay ng mga kasanayan sa acupuncture na ito kay Surui, na halos katumbas ng paglalagay ng isang gintong bundok sa kanya. Dapat mong malaman na kahit ang mga pangunahing anak ng gininto ang pamilya ay makakamit ang mga tagumpay sa lakas sa mga kamay ni Surui. Mula ngayon, hindi na dapat maging mainit na figure si Surui sa buong madilim na mundo ng kanluran. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magmamadaling hanapin si Surui para tumulong na pahusayin ang kanilang lakas. Sa oras na iyon, si Surui mismo ay magiging isang malaking minahan ng ginto. Ito ay ang kayamanan ng buong madilim na mundo ng kanluran. Tama, Baby Sue. Ang mga koneksyon at interes na maaaring matipon ng kakayahang ito ay medyo nakakatakot. Sa oras na iyon, kung may iba pang puwersa na gustong salakayin ang Temple of the Sun, maaaring hindi nila kailanganin si Surui para gawin ito mismo. May ibang tao na nagkusa para tulungan itong magawa ito. Huwag ka nang magsalita pa, mula ngayon, ang buong pamilya ng Atlantes ay magiging suporta ni Surui. Ang mga bagay na itinuro ni Liu He ngayon ay napakahalaga. Kung iisipin mong mabuti, ganito talaga. Chapter 2072. Untik ko nang masagsak ang paa ko. Marahil ay natuwa lang si Liu He na makita ang mangangaso. O baka hinayaan lang ng matanda na mahulog kay Surui ang ganitong uri ng magandang bagay para maiwasan ang kahihiyan kay Gesilan. Ngunit dapat malaman ni Liu He na hindi mahalaga ang ganitong uri ng ehersisyo. Ang pagpasa nito sa sinuman ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pangangalap ng kayamanan. Gayunpaman, sa kakayahan ni Liu He na lumaban sa mga walang talo na kalaban sa silangan at kanluran, tiyak na hindi niya isapuso ang ganitong uri ng bagay. Ngunit ano man ang isipin ni Liu He, mayroon siyang half-teacher na pakikipagkaibigan kay Surui. Ang ganitong uri ng pamana ay dapat bayaran ng katawan. Iyon ang naisip ni Surui sa kanyang isipan, kaya kinulong niya ang kanyang mga kamay mula sa kaibuturan ng kanyang puso at yumuko ng 90 degrees. Ngayon, sa ganitong paraan lang niya maipapahayag ang kanyang pasasalamat. Sumimangot ang matandang mangangahoy nang makita niya si Surui na ganito. "Ano ang ginagawa mo, bata? Salamat sa pagtuturo mo," sabi ni Surui habang nakayuko. "Salamat." Siguro sa mata ng matandang mangangahoy, hindi ito big deal. Wala siyang pakialam dito, at nilampasan si Surui na may dalang basket at saka sinipa ang kanyang puwet. Matapos ang suntok na ito, si Surui ay sinipa sa bibig at nginitian ng putik. Tumigil ka sa pagiging mapagpanggap. Ang matandang mangangahoy ay naghagis ng isang basket ng mga gulay sa katawan ni Surui. Pilasan mo at pumili ng mga gulay, at pagkatapos ay magsunog ng apoy upang maluto. Sige. Sa pagtingin sa basket ng sariwang gulay na hinukay, mabilis na bumangon si Surui mula sa lupa. Ngayon nakatira sa lungsod, mahirap kumain kaya sariwa walang maidagdag. Sa hapunan, si Liu He ang namamahala at si Surui ay gumawa ng isang kaldero ng nilagang gulay. Kahit na ito ay isang gulo na walang anumang mga kasanayan sa pagluluto. Ngunit ang apoy sa kaldero ay sapat na malakas, at ang iba't ibang sangkap ay napakahusay. Hindi kalabisan na sabihin na ito ang pinakamasarap na nilaga na nakain ng Surui. Siguro pagod na ako, sumangot si Surui Siri at kumain ng ilang malalaking bowl, at uminom pa ng 2 bowl ng vegetable soup bago ibinaba ang kanyang chopsticks. Gayunpaman, ang magkapatid na Castellan ay hindi ganoon kasarap. Tila she's still in a deep sleep.
Ang Nightingale ay mayroon ding mahusay na gana. Pagkatapos kumain, tinulungan niya si Lola Leo na maglinis ng mga pinagkainan. Mabilis niyang ginagawa ang kanyang trabaho, at puno rin ng papuri si Lola Leo. Sabay na naglakad sina Surui at Nightingale sa gilid ng burol dahil maaga silang kumain ng hapunan at madilim pa. Bihira ang magkaroon ng ganitong kaluwag sa buhay. Hiniling ni Surui sa strategist na dalhin ang mga tao mula sa Temple of the Sun upang magpahinga kaagad. Bigyan ng mga kapatid na ito na nabuhay sa digmaan sa buong taon ng bakasyon, at hayaan silang pumunta sa mga nakapaligid na lungsod upang magkaroon ng magandang oras at magpahinga. Magpahinga ka. Ang string ay hindi maaaring iunat ng masyadong mahigpit sa lahat ng oras, o ito ay masira. Siyempre, inutusan sila ni Surui huwag magdala ng baril. Kung hindi, sa lakas ng pakikipaglaban ng mga taong ito, kung sakaling magkaroon ng anumang salungatan sa mga lokal na gangster, ito ay sapat na upang mabaliw ang buong lungsod. Nakatayo si Nightingale sa gitna ng mga pine, at tumingin siya sa malayo, nakatingin sa mga ilaw ng libu-libong tahanan sa di kalayuan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi totoo. Isang araw na ang nakalipas. Siya ay nakulong pa rin sa tuktok ng Chai Mountain. At nag-aalala pa rin sa banta ni Zhang Bukong, ngunit ngayon, ang Nightingale ay ganap na nakabawi sa kanyang kalayaan, at ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang pamilya tungkol sa kanya ay nawala. Salamat sa napapanahong pagliligtas ni Surui, ang Nightingale ay nakadama ng hindi maipaliwanag na kalmado. Pagtingin sa lalaking nasa tabi niya, kinailan ni Nightingale ang putol na buhok sa gilid ng mukha niya sa likod ng kanyang tainga, na inilantad ang kanyang mapuputing pisngi at malinaw na earlobes. Marahan siyang umubo ng 2 beses. Surui, salamat. Ito ay ang kanyang kabanata salamat sa 3 beses. Para sa Nightingale, hindi madaling makamit ang hakbang na ito, na nagpakita rin na talagang pinasalamatan niya si Surui mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pagkakataong ito, ginawa ni Surui ang kanyang makakaya para sa kanya. At ilang beses niyang inilagay ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Nakita ng mga Nightingales na ito ang lahat sa kanilang mga mata. Bahala ka, masyado kang magalang. Tumawa si Surui at tinapik ang braso ni Nightingale. Medyo hindi komportable ang huli sa pagbaril ni Surui sa kanyang sarili ng ganito, kaya humakbang siya palayo. Siya nga pala, pag-isipan mong mabuti, gusto mo bang tulungan kita na pasiglahin ang iyong potensyal sa acupuncture? Sinabi ni Surui na may seryosong tingin, at talagang libre ito. Palayain ang iyong ulo. Medyo nahiya si Nightingale, kaya humakbang siya. Anyway, kailangan mong pagbutihin ang iyong lakas, bakit hindi ko subukan? Tinunggaban ni Surui ang Nightingale. Marahil maaari kang makaharap sa maraming panganib sa hinaharap, kung wala ako, ano ang iyong gagawin? Ngayon, kung tataasan mo ang iyong lakas ng 1 punto, ikaw ay magagarantiyahan ng 1 puntos. Nakatingin sa seryosong mga mata ni Surui, hindi nakipagkamay si Nightingale sa kalaban. Halatang nalilito siya, at sinabing, ayoko. Alam ko kung ano ang ayaw mo. Pinutol ni Surui ang Nightingale bago niya natapos ang kanyang mga salita. Ayaw mo lang maghubad sa harap ko. Yun nga lang, pero wala kang magagawa, magnganga ka lang ng ngipin at pumikit at wala ka na. Pagkatapos ng isang paghinto, muling itinaas ni Surui ang kanyang kanang kamay at sinabi, at ipinapangako ko, tiyak na hindi kita sasamantalahin. Si Nightingale ay medyo naantig. Iniisip kung ano ang ginawa ni Zhang Bukong sa kanyang sarili noon, lalo siyang nauuhaw sa lakas. Tama si Surui, hindi ito ay 10 minuto lang, at tapos na ito sa sandaling magnganga ka ng iyong mga ngipin at ipikit ang iyong mga mata. Bukod pa rito, kung kailangan mong pumili ng isang lalaki mula sa langit para gawin ang ganitong uri ng bagay para sa kanya, umaasa si Nightingale na ito ay si Surui. Dahil iyon ang kaso, ang bagay na ito ay hindi mahirap. Then take a rest. Magsisimula na tayo bukas, sabi ng Nightingale. Bakit kailangan mo bukas? Mas mabuti na ngayon. Kinuha ni Surui ang Nightingale at naglakad patungo sa bakuran. Ngayon, huling nag-alinlangan si Nightingale nang matapos ang usapin. Nakakaubos ka ng lakas ngayon, okay ka lang ba? Walang masama doon. Tiningnan ni Surui ang payat na anyo ni Nightingale at nakangiting sinabi, karangalan kong pagsilbihan ang magagandang babae. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Nightingale, at sa wakas ay napagpasyahan niya. Okay, ayos na iyon.
Nang makitang maaga pa, sinabi ni Nightingale kay Surui, maghanap tayo ng hotel. Bakit ka naghahanap ng hotel? Ang mga mata ni Surui ay puno ng pagpupuyat. Ano ang gusto mong gawin sa akin? Nang makitang tinutokso siya ng lalaking ito, hindi napigilan ng Nightingale na iunat ang kanyang paa at tinapakan ang paa ni Surui. Ang huli ay hindi umiwas, at hinawakan ang kanyang mga paa ay tumalon. Lalong gumaan ang pakiramdam ni Nightingale nang makita niya ito. Ayoko sa batong kama. Ipinahayag ni Nightingale ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae ay gustong maging malinis. At ang batong kama ay inilatag ni Castellan at Goslan. At ang pinakamahalagang bagay ay pagkatapos na pasiglahin ang potensyal. Ito ay magiging koma sa loob ng ilang araw, at ngayon ang bahay ni Liu He ay walang tulugan, at ayaw matulog ng Nightingale sa bakuran. Okay, then punta na tayo sa hotel. Ibinuko ni Surui ang kanyang mga kamay, at ang sulok ng kanyang bibig ay nagtaas ng mapaglarong arko. Ngunit ito ay parang haka-haka talaga. Galit na sumulyap si Nightingale kay Surui, at pagkatapos ay naglakad patungo sa paanan ng bundok. May mga bulubunduking lugar sa palibot ng Quezon Mountain. Naglakad sina Surui at Nightingale sa paanan ng bundok at pinahinto ang isang kotse. Pick up. Tumagal ng mahigit isang oras bago makarating sa kalapit na lungsod. Hindi alam ni Birhoff kung saan siya nagpunta. Palaging walang signal ang telepono, kung hindi, kukunin na lang ni Surui ang DS-6 nitong kargamento, bakit nabangga ito sa katawan ng pick-up isang oras. Sa prosesong ito, tahimik na nakaupo si Nightingale at hindi gumawa ng ingay. Marahil, siya ay labis na kinakabahan sa kung ano ang mangyayari. Siyempre, hindi gaanong nagsalita si Surui. Sa ikalawang kalahati ng paglalakbay. Diretso siyang nakatayo sa katawan ng kotse, hawak ang harapan ng kotse, at humihip ang hangin sa gabi, at nakadama siya ng kasiyahan. Pagkababa ng sasakyan, hindi napigilan ni Surui na sabihin na kailangan niyang bayaran ang kotse. Ang driver ng pickup ay isang prangka na tao. At ayaw niya ng pera ni Surui, kaya nag-away ang dalawa sa gilid ng kalsada ng mahabang panahon. Kinagat ni Nightingale ang kanyang mga labi at natawa nang makita ito. Makikilala rin pala ni Surui, na hindi natatakot sa langit, ang mga taong hindi niya kayang hawakan. Nang makita ang dalawang lalaki na nagpupuno ng pera sa isa't isa, biglang nakaramdam si Nightingale sa magandang mood, at ang manipis na ulap ng dating manager ay ganap na natangay. Kuya, kunin mo, ayaw ko ng pera mo. Inihagis lang ng driver ang pera sa lupa, saka isinara ang pinto at umalis. Nang aalis na siya, dumungaw siya sa bintana. Itago natin itong pera para magbukas kayo ng kwarto ng girlfriend mo sa gabi, hahaha. Ang driver na ito ay isang kahangahangang tao, umaalis sa lahat ng paraan sa pagtawa. Pumikit ang ngiti ni Nightingale, namumula ang kanyang magandang mukha. Bakit hindi mo ipaliwanag? Naglakad siya papunta sa gilid ni Surui at sinaksak siya gamit ang kanyang siko. Ipaliwanag kung ano. Taglit na natigilan si Surui. Ipaliwanag mo na hindi mo ako girlfriend. Tinaman siya ng tingin ni Nightingale. Ano ang magandang paliwanag para dito? Tinulyapan ni Surui ang Nightingale. Mabuti ba ito para sa mga naglilinis ng kanilang sarili? Hindi napigilan ni Nightingale na iangat ang kanyang paa at tinapakan si Surui. Nang makita ang huli na tumatalon habang hawak ang kanyang mga paa, hindi na napigilan ni Nightingale na matawa muli. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang lahat ng buhok sa kanyang noo. She looked so cool. Pinanood ni Surui ang eksenang ito mula sa gilid, nakakaramdam ng kalmado at masaya. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi. Sa totoo lang, maaari mong piliin na maging isang tahimik na kagandahan, bakit pinili mong maging isang babaeng Tyrannosaurus? Babaeng Tyrannosaurus. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, muling naisip ni Nightingale na pumatay ng mga tao. Nakahanap si Surui ng 4-star hotel, which is already the highest level hotel that can be found in this place. Ito ang request ni Nightingale. Otherwise ang bakal na titi ni Surui kung masama ang ihi, siguradong makakahanap ako ng express hotel. Isang deluxe double room, sabi ni Surui sa front desk. Matapos marinig ito, hindi umimik si Nightingale. Tutal, mag-isa siyang natulog, at bale iisa lang ang kama. Ngunit ang ginang sa front desk ay nagpakita ng isang hindi tiyak na ngiti.
Hindi napigilan ni Nightingale ang ganoong ngiti, huminga siya ng malakas, at naglakad patungo sa elevator. Sir, may personality talaga ang girlfriend mo. Kinindatan ng ginang sa front desk si Surui. Ang babaeng ito ay palaging may ganitong uri ng pag-uugali. Sa palagay ko ay hindi ko siya sanayin ng mabuti ngayong gabi. At hayaan siyang mahiga at kumanta ng pananakop. Nakangiting sabi ni Surui. Naglalakad si Nightingale, at nang marinig niya ang mga salita ni Surui, siya ay natisod at halos mawala ng paa. Kabanata 2073. Darating ang kamatayan. Pagkapasok niya sa deluxe double room, naramdaman ni Nightingale na medyo bumilis ang paghinga niya. May malinaw na pakiramdam ng tensyon sa kanyang puso. Ang mga hotel ay palaging nagbibigay sa mga tao ng isang napaka-hindi maliwanag na kapaligiran, lalo na kapag ang isang lalaki at isang babae ay nag-iisa dito. Pumasok din si Surui, at tinulak niya ang likod ni Nightingale. Hindi ka magiging duwag sa pagkakataong ito, tama? Marahan na kinagat ng Nightingale ang kanyang labi. Dapat ba akong maligo? Tinulyapan ni Surui ang malaking banyo, at pagkatapos ay sinabi, hindi ako gumagawa ng ganoong bagay. Hindi mahalaga kung maliligo ako o hindi. Wala akong pakialam kahit papano. Hindi makapaghintay si Nightingale na sakalin si Surui matapos itong marinig. Pero pinili niyang maligo muna. Pagkatapos ng lahat, ang Nightingale ay nakikipaglaban hanggang sa hating gabi. Marami siyang pawis at mantsa sa katawan, at wala siyang damit na lalaban, na ikinagalit ng malinis na dalaga. Mahigit kalahating oras bago lumabas si Nightingale na may dalang bath towel. Malinaw, hanggat ang tuwalya ay natanggal, siya ay nasa parehong estado tulad ni Gosling noon. Para palakasin pa ang kanyang lakas, ilang sulyap lang si Surui at ilang beses na nabangga ang isa't isa. Para sa Nightingale, sulit ang presyo. Dapat maligo ka rin. Tumingin si Nightingale kay Surui at sinabing. Bagamat natakpan ng bath towel ang lahat ng susing bahagi, nalantad ang mahahabang binti ng Nightingale at mabangong balikat na maputi niebe, na lalong nagpaakit dito. Huling naramdaman ni Surui na ang peach blossom lock ay naging peach blossom tribulation. Ang makating butas ng ilong ay malapit ng magdugo muli. Ang isang Sunglean at isang Nightingale ay matatawag na pinakamagandang kagandahan saan man sila ilagay. Ngunit kailangan niyang magkaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan kay Surui sa isang araw, na talagang nakakainggit para sa ibang mga lalaki. Bakit ako maliligo? Hindi ito naintindihan ni Surui. Hindi ko ginagawa iyon sa iyo. Hindi ko alam kung dahil ba sa singaw, at namula ang magandang mukha ni Nightingale. Ilang araw akong matutulog sa kama na ito, at ayokong mabahira ng mabahong pawis sa katawan mo ang kumot na ito. Well, kayong mga babae ay maraming bagay na dapat gawin. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay at naglakad patungo sa banyo, ang kadahilanang ito ay halos hindi siya nakumbinsi. Pagkatapos maghugas, pinupunasan ni Surui ang kanyang katawan, at sumigaw si Nightingale mula sa labas. Huwag mong isusuot ang maruruming damit mo. Anong mali? Pulong ni Surui pagkatapos magsalita, lumabas siya na may suot na shorts. Nang makita ang sitwasyong ito, biglang nakaramdam ng inis si Nightingale at ibinaling ang kanyang ulo sa labas ng bintana. Pagsuot ka ng bath towel at lumabas ka. Bueno, ngayon ako ay nakatanim sa iyo, sa kamay niya. Galit na nagtali si Surui ng bath towel sa kanyang baywang, at lumabas. Sa wakas nandito na. Agad na uminit at nag-init ang magandang mukha ni Nightingale. Alam kong gusto mo lang mag-procrastinate. Kumiti si Surui at tinapik ang balikat ng kausap. Halika, magsimula na tayo. Tinapik ni Surui pagkatapos noon, nanigas si Nightingale. Tinulyapan niya si Surui. Okay lang bang itago ang tuwalya na ito? Hindi, seryosong sinabi ni Surui. Ito ang espesyal na ipinaliwanag ni Senior Liu Hei. At ang tuwalya na ito ay napakakapal, maaaring hindi ko makontrol ang aking lakas sa pamamagitan ng bagay na ito, at ang epekto sa iyong katawan ay hamina. Matapos marinig ito, ang Nightingale ay lubhang nag-aatubili, ngunit ito ay siya mismo ang pumili nito, at walang babalikan. Magsimula tayo, tulad ng sinabi ko kay Gesilan, ito ay isang bagay ng pagngangalit ng iyong mga ngipin at pagpikit ng iyong mga mata, sabi ni Surui. Wala akong magandang pagpaparaya sa sakit, biglang sabi ni Nightingale. Hindi naman masyadong masakit. Pagkatapos sabihin ito, agad na binago ni Surui ang kanyang mga salita.
Pero masakit talaga. Nilagay ni Nightingale ang kamay sa bath towel, nag-aalangan pa rin. Medyo napakahirap para sa kanya na ilantad ang napakaraming tanawin sa harap ng Suruhi. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang iyong gawaing pang-ideolohiya ay hindi nagawa ng maayos, kaya tutulungan kita. May sinabi si Suruhi, at pagkatapos ay hinubad ang bath towel mula kay Nightingale. Inabot lang ng huli ang bath towel at nalaman na itinapon ito ni Suruhi, kaya dali-dali siyang humiga sa kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Nakita ko kung ano ang nakaharang. Dahil sa sinabi ni Suruhi, muling uminit ang pisngi ni Nightingale. Mabuti pang humiga o humiga, sabi ni Suruhi. Kabisado na niya ang mga diskarte ni Liu He, nakahiga man siya o nakadapa, hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Kung ganoon ay mas mabuting humiga muna ako. Ang Nightingale ay mayroon pa ring mentalidad na itago ang kanyang mga tainga at magnakaw ng mga kampana, kahit man. Kung siya ay nakahiga sa kanyang tiyan, mas kaunti ang makikita ni Suruhi. Tulad ng alam ng lahat, para sa mga lalaki, ang poster na ito ay maaaring puno ng iba't ibang mga estilo. Dahil ang kama sa hotel na ito ay mas maikli kaysa sa batong kama sa bahay ni Liu He, walang pagpipilian si Suruhi kundi ang lumuhod sa gilid ng Nightingale para sa kaginhawahan. Naramdaman ni Nightingale na lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Ready? Magsisimula na ako, sabi ni Suruhi. Ang Nightingale ay nagbigay ng malambot na, Hindi na iyon gaanong pinapansin ni Suruhi. Buong lakas, itinutok niya na parang kutsilyo, at direktang itinutok ang lumbar spine ni Nightingale. Agad na sumigaw ang Nightingale na hindi mapigilan. Mukhang hindi naman talaga ganoon kaganda ang pagpaparaya niya sa sakit, which is in stark contrast to Goslan. Dapat mong malaman na sa buong proseso ng pagpapasigla ng potensyal, ang munting prinsesa ng Atlantis ay hindi bumigkas ng isang salita mula simula hanggang wakas. Sumigaw si Nightingale ng napakalakas, ito ay ganap na hindi katumbas ng kanyang karaniwang pag-iwas sa hitsura. Naaalala ko na dati kang mapagparaya sa sakit. Nakipaglaban si Suruhi laban sa Nightingale at alam niya na ang karakter ng babaeng ito ay talagang napakalakas, ngunit ano ang nangyari ngayon? Ang ganitong uri ng sakit ay ang pinaka hindi mabata para sa akin, sabi ni Nightingale. Bago tuluyang bumagsak ang kanyang boses, huling itinuro ito ni Suruhi. Kaagad pagkatapos, ang Nightingale ay nagpakawala ng isa pang sigaw. Ang mga daliri ni Suruhi ay patuloy na nagliliwanag, at ang boses ni Nightingale ay patuloy na lumalabas. Doon lang napagtanto ni Suruhi na napakalinaw ng boses ni Nightingale. Tumahol ang Nightingale dahil sa sakit, ngunit hindi ganoon kapag may nakarinig. Masyadong mataas ang boses niya, at hindi isinara ni Suruhi ang bintana, kaya maririnig nila silang lahat sa itaas, ibaba, kaliwa at kanang mga silid. At ang tunog na ito ay sinabayan pa ng marahas na pag-alog ng kama. Ang lakas ni Suruhi ay talagang hindi maliit, at hindi bababa sa kalahati ng mga lakas na ito ay tinitiis ng kahoy na kama na ito. Sa tabi ng Suruhi, may isang binata at isang babae. Narinig nila ang sigaw ng Nightingale at ang marahas na pag-alog ng kama, at pareho silang nagpakita ng mapaglarong ngiti. Speaking of which, anong paraan ang ginamit ng lalaking ito para pahirapan ang katabi ng babae, gustong mamatay ng diwata? Tinabi ng lalaki at tinapik ang kasintahang katabi niya. Gusto mo bang sigawan kita? Namula ang mukha ng dalaga. May kakayahan ka ba? Hinahamak mo ako, gusto mo ba ako? Patunayan mo ito para sa iyo. Biglang nakaramdam ng sigla ang lalaki. Umiling ang babae at sinabing, natatakot ako na hindi ako makatiis. Sobrang intense nila, huwag mong ibagsak ang kama. Nangyayari ito, lalo na sa ibaba, at ramdam na ramdam ko ang pagyanig ng kama. Sa tingin ko hindi magtatagal ang kama na ito. Sa silid sa ibaba, isang lalaki ang humihit-hit ng sigarilyo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumapit lang siya saglit, hinahamak na siya ng girlfriend niya. Dahil dito, sa isang iglap ay naging matindi ang itaas na dahilan kung bakit siya napahiya. Gayunpaman, bago pa man bumaba ang boses ng lalaki, may malakas na putok mula sa itaas. Sa wakas ay hindi nakayanan ng marupok na kahoy na kama ang lakas ng mga daliri ni Suruhi at bumagsak. Ang Nightingale ay nagpakawala ng mas malakas na sigaw. Bilang resulta, sa mga silid pataas, pababa, kaliwa, at kanan, ang mga lalaking nawala ng mukha ni Suruhi ay nagpakawala ng schadenfreude na tawa.
Direktang kinuha ng isang lalaki ang telepono. Tinawagan ang front desk, at nakangiting nagsabi, "Hoy, bilasan mo at magpadala ng isang tao para tingnan, napakaingay ng katabi, gumuho ang kama, kung hindi mo halika, papatayin ka." Tila nagdulot na ng galit ng publiko sina Suruy at Yeying. Pero walang nakakaalam, puro talaga sila, inosente talaga. Nalaglag ang kama, sinong maniniwala? Ibinaba ng front desk ang telepono at agad na sumigaw sa ilang mga kasamahan sa paligid. "Halika, papatayin ka nito, umakyat tayo at tingnan." Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga kawani ay agad na sumugod sa itaas na parang baliw. Akala talaga nila may marahas na pagpatay sa itaas. Sa silid, si Suruy ay nakahiga sa katawan ni Nightingale na puno ng kahihiyan ang mukha. Talagang bumagsak ang kama, at ang apat na paa ng kama ay hindi makayanan ang lakas ni Suruy, at sa wakas ay nabasag sila ng sabay-sabay, na nakakapagpaginhawa. Gayunpaman, napalaya ang kama, ngunit naging miserable ang Nightingale at Suruy. Biglang naramdaman ng dalawa na nawala sila sa focus, at diretsyong bumagsak. Gaano man kalakas si Suruy, hindi niya kayang labanan ang pagkawalang galaw na ito. Nang maramdamang idiniin siya ni Suruy, biglang nanlambot ang katawan ni Nightingale. Hindi kaagad bumangon si Suruy, ngunit galit na sinabi, "Bakit napakahina ng kama na ito? Ito ay bumagsak pagkatapos lamang ng 2 pag-iling." Nanginginig ba siya? Iyon ay malinaw na isang high-frequency shock. Hindi pa rin alam ni Suruy kung bakit may mga kama sa Sito Yuankong at Liu He. Bilang karagdagan, ang ganitong uri ng kama na bato ay direktang hinugot mula sa pinakamatigas na malaking granite. Hindi pinagtahi. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na ang kanilang mga batong kama ay maaaring makatiis sa epekto ng stimulating potential. Kung hindi man kung sila ay papalitan ng mga kahoy na kama, sila ay gumuho ng 100 beses. Matapos ipahayag ni Suruy ang kanyang kawalang kasiyahan sa hindi matibay na kama, nagpatuloy siya. "Kung gayon, sumigaw ka ng napakalakas ngayon lang. Actually, lalagyan ko sana ng steak ang bibig mo. Mga tuwalya, ngunit nag-aalala ako na magambala ang ritmo, kaya tiniis ko ito." Tiniis ito. Akala ko ba sumisigaw ako ng malakas? Namumula ang Nightingale, at siya ay nahihiya at nagalit. Dagdag pa ni Suruy ang pagpindot sa kanya ng ganito ay nagpapahina sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Sa sandaling ito, may magulong yabag ng mga tauhan sa labas ng pinto. "Ito ang kwarto, security, buksan mo ang pinto dali." After a second, bumukas ang pinto. Chapter 2074. Eto na naman. Bago pa makabangon sina Suruy at Nightingale mula sa gumuhong kama, maraming tao ang sumugod. Ito ay mga kawani ng hotel. Pagkapasok nila, natigilan sila nang makita ang sitwasyon sa harapan nila. Matagal nang nakakalat ang mga bath towel sa baywang ni Suruy. Sa oras na ito, nakita na lamang ng mga tauhan ang isang lalaking naka-shorts na dinidiin ang isa pang babaeng naka-shorts, at matagal nang bumagsak ang mga binti ng malaking kama. Napunit na. Agad na nabaling ang mga mata ng staff sa front desk clerk na sumagot ng telepono. Labis na naagrabyado ang waiter. Paano ko malalaman kung ano ang ibig nilang sabihin sa pagpatay ng mga tao? Akala ko may kaso ng pagpatay. Isang kaso ng pagpatay. Matapos marinig ang 3 salitang ito, ang mukha ni Suruy ay natigilan. Ang taong namamahala sa seguridad sa hotel ay tumingin sa sitwasyon sa harap niya at medyo nahihirapang sinabi, "Hindi man lang kayo naghubad ng pantalon, paano mo nabagsak ang kama?" "Oo, pareho silang naka-shorts, anong ginagawa nila ngayon lang? Paano ka makakagawa ng ganoon kalaking ingay?" Ang Nightingale ay nahihiya at nagagalit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya ibinaon na lang niya ang kanyang ulo sa mga kumot at ipinaubaya kay Suruy ang lahat para hawakan. Sa kabutihang palad, dinidiin na ngayon ni Suruy ang katawan ni Nightingale, kaya hindi masyadong nalantad ang huli. Alam na alam ni Suruy na sa oras na ito, kailangan muna niyang mag-strike kung hindi ay mawawala ang inisyatiba. "Anong ginagawa mo? Alam mo ba na isang seryosong paglabag sa aming mga karapatan sa pagkapribado?" Galit na sumigaw si Suruy. "Gayun din, ang kalidad ng mga kama sa iyong hotel ay talagang masama, wala kaming nagawa, bumagsak lang itong kama." Ilang kawani ang natulala kay Suruaksen, hindi alam kung ano ang gagawin.
Hindi ko kailangan na bayaran mo kami para sa aming pinsala sa pag-iisip ngayon. Ngunit gusto kong baguhin ang aming silid. Sumigaw si Surui, lumabas ka dali para sa akin. Kung gagawin mo ulit ito, tatawag ako ng pulis. Tapos na. Ito ay sapat na preemptive. Nakahiga si Nightingale sa ilalim ng katawan ni Surui, nakikinig sa mga salita ng huli, nakalimutan niya ang nakakahiyang sitwasyon sa oras na ito, at halos tumigil sa pagtawa. Okay. Sir. Pasensya na. Lalabas kami kaagad. At ipapaalam ko sa iyo kapag bukas na ang silid. Nagmamadaling umalis ang ilang waiter na may pagdududa. Hindi ko maintindihan kung paano ibinagsak ng pares ng mga lalaki at babae sa damit ang kama. Away ba talaga? Matapos makalabas ang lahat, tumayo si Surui mula sa Nightingale. Hindi ko ito naramdaman nang ako ay nakahiga sa aking tiyan, ngunit sa sandaling ako ay umalis, ang katawan ni Surui ay agad na naghatid ng isang pakiramdam ng pag-aatubili. Mainit pa rin ang magandang mukha ni Nightingale, umupo si Surui sa tabi niya at tinapik siya sa likod. Bumangon ka, magpalat ka ng kwarto, ulitin natin. Dahil sa kama, ang proseso ng acupuncture stimulation ay biglang naantala, at lahat ng nakaraang pagsisikap ay nawala, kaya kinailangan ni Surui na magsimulang muli. Napahiya si Nightingale kaya tumayo siya habang hawak-hawak ang kanyang dibdib, ngunit lalo siyang naging kaakit-akit. 2 beses na umubo si Surui, nakakita ng 2 bathrobe mula sa cabinet, at inihagis ito kay Nightingale. Pagkasuot ng dalawa ay parang hindi na sila nahiya. Ang cute pala ng blushing look mo. Umupo si Surui sa sofa at nakangiting sinabi. Pinandilatan ng Nightingale si Surui nang marinig niya ang mga salita, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na sa karaniwang nakamamatay na aura. Napakahusay ng waiter. At hindi nagtagal ay nagbukas ng isa pang silid para kay Surui at Nightingale. At yumuko at humingi ng paulit-ulit, nang makitang napakaganda ng ugali ng kabilang partido. Hindi na nagalit si Surui. Basta, dahil ito ang kaso, pagbutihin namin ang kalidad ng iyong kama sa hinaharap. Wala pa kaming ginagawa, babagsak ang kama. Kung talagang gagawin natin ang isang bagay, sulit ito. Nang marinig ni Surui na imulat ang kanyang mga mata at magsalita ng walang kaparirikon nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, talagang gustong itago ni Nightingale ang kanyang ulo sa bathrobe. Nang makita ito ng waiter, muli lamang siyang humingi ng tawad at nangakong pagbutihin ang kalidad ng kama sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi nila sa kanilang puso. Napakaraming customer na tumatawag sa iyo para magreklamo na ang boses mo ay napakalakas, pero sinasabi mo pa rin na wala kang ginawa. Ito ay talagang makapal ang balat. Sa bagong silid, itinuro ni Surui ang malaking kama at sinabing, umakyat ka. Taglit na nag-alinlangan si Nightingale. Babagsak ba ang kama na ito? Wala pang tumpak na paghuhusga si Surui sa kapangyarihang ipinarating niya. He waved his hand and said, hindi naman. Paano tayo mananalo ng malalaking premyo na ganito every time? Wala kaming ginawa, ang mga higan ay ganito na. Kung sila ay tulad ng mga maliliit na mag-asawa, ang mga higan sa hotel na ito ay magkakawatak-watek. Tumango si Nightingale, saka humiga muli sa kama. 2 beses na hinubad ng kabanata ang kanyang damit na mas madali kaysa kabanata 1. Nakahiga si Nightingale sa kama. Matapos mag-click pababa ng Surui chapter, muli siyang umiyak. Ang sakit ay halos hindi mabata. Uminto si Surui, naghanap lang ng tuwalya at inihagis ito kay Nightingale. Ipikit mo ang iyong bibig para hindi ako magambala sa pagdinig sa iyong boses. Namula si Nightingale, inilagay ang tuwalya sa kanyang bibig, at pagkatapos ay sinundan ang mga galaw ni Surui, nagsimula siyang umungol. Ngayon si Surui ay talagang nakatutok. Tila hindi siya isang magandang babae. Ngunit isang pasyente na nangangailangan ng emerhensyang paggamot kailangan kong sabihin, si Su Xiaoxiao ay talagang dalisay muli, tumutok simple nakakatakot. Hindi nagtagal, nabalot ng pawis si Nightingale, gayon din si Surui, ngunit nagko-concentrate pa rin siya. Sa oras na ito, mayroong higit sa 100 mga kawani ng hotel na nakatayo sa labas ng pinto. Medyo naghinala sila kay Surui, iniisip kong inaabuso niya ang Nightingale. Hindi naman nagtagal ay pumasok na sila sa kwarto ay may sumigaw mula sa loob. At parang masakit ang hiyawan. Kaagad pagkatapos, tumigil ang mga hiyawan.
Bagamat hindi masyadong maganda ang sound insulation ng mga dingding ng hotel, hindi pa rin nila naririnig ang huni ng Nightingale. Ngunit malakas pa rin ang tili ng kama. Ang tunog ay nagmula sa siwang ng pinto at malinaw na tumago sa tenga ng lahat. Para sa mga tauhan, tila kakaiba ang lahat. Pamulong sila. May kakaiba ba dito? Kung may nangyari sa babaeng iyon, mananagot ba tayo? Maaaring ito ay isang kidnapping. Palaki ng palaki ang utak ng mga staff na ito. Kapag nalaman ito ni Surui, malamang na magsusuka siya ng 3 litro ng dugo sa lugar. Napakababa ng kanilang mga boses kaya't ang lahat ng atensyon ni Surui ay nakatuon sa Nightingale at hindi maabala, kaya't hindi niya ito marinig. Gusto mo bang tumawag ng pulis? Pulong ng receptionist, I think this is a very strange thing. Hanapin natin ang mga pulis para mas maging komportable. Okay? Oo. Mahirap maghanap ng pulis. Nagdesisyon din ang hotel duty manager at nagsimulang tumawag ng pulis ng personal. Oo, officer. Kaso, hindi natin alam kung prostitution ba, o kung ano-anong pang-aabuso, pero kakaiba, halika at tingnan mo. Nagsalita ng ilang salita ang duty manager sa telepono, pagkatapos ay naglakad pabalik at gumawa ng okay, nagalaw sa lahat. Gayunpaman, bago niya ibaba ang kanyang kamay, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa silid ni Surui. Nabali ang 4 na paa. Huling bumagsak ang kama. Nagulat lahat ng staff ng hotel sa hallway. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang mga kulay. Anong problema? Kinabig ni Surui ang Nightingale kaya nakaharap ito, ngunit muling bumagsak ang kama. Nakahiga si Surui sa katawan ni Nightingale na puno ng pawis. Tiraway dahil sa kanyang tiyaga. Tulad ni Xiao Qiang na hindi kayang bugbugin hanggang mamatay. Sa sandaling ito, medyo na-depressed din siya. Nima, bakit bumagsak na naman ang kama? Walang magawang sabi ni Surui. Kung hindi dahil sa mga kamay niya ang umaalalay sa kutsan ay magkadikit na ang bibig ng lalaki at babae. Sa pagtingin kay Surui na napakalapit, biglang hindi alam ng Nightingale kung ano ang sasabihin. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Hindi ba hinayaan ng Diyos na makalusot siya? Ang iniisip ni Nightingale ay tungkol sa paglusot, at hindi niya napansin na malapit na pala ang pakikipag-ugnayan ni Surui sa kanya. At makalipas ang 5 segundo, muling bumukas ang pinto, at muling pumasok ang mga tauhan. Pupunta ako. Bakit papasok na naman kayo? Direktang hinayla ni Surui ang isang kubrekama at tinakpan ang Nightingale, pagkatapos ay tumayo ng mag-isa. Gusto ko talagang tanungin ang iyong hotel. Anong uri ng kama ito? Anong uri ng kama ito? Kung mahulog ako sa aking kamatayan, mananagot ka ba? Hindi na mabubuhay muli ang mga tao, gaano man kalaki ang ibinayad nilang pera. Ang mga tauhan ay malapit ng maging ang mga matutulis na dere na bituin ay nilipol. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na maagang umatake, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang tao na dumura ng labis sa paglabas nila. Nang makitang napaka-outspoken ni Surui, hinayla na lang ni Nightingale ang kubrekama at tinakpan ang sarili. Wala siyang gaanong tiwala sa kama na ito noon, ngunit pinilit ni Surui na gamitin ito. Ngayon ay ganito, paano ito matatapos? Isipin mo, kung mahulog tayo sa kama at mamatay. Lahat kayo ay matatanggal sa trabaho. Nagbanta si Surui at nangakit muli. Ang bagay na ito ay parang machine gun, bigla niyang sinabing marami nito, kaya hindi alam ng mga tauhan na naroroon ang gagawin. Bumagsak sa kamatayan. Matapos marinig ito, ang manager na naka-duty ay agad na umungol sa kanyang puso. Kaya mo bang mamatay ng ganito? May kutsan sa ilalim, okay. Gusto mo bang ipaalam sa amin kung mahulog ka sa iyong kamatayan minsan? Ngunit kahit na gustong magreklamo ng manager na naka-duty, hindi siya naglakas loob na sabihin ito, dahil ganap na kinuha ni Surui ang inisyatibo gamit ang kanyang aura. Nagulat ang ginang sa front desk sa aura ni Surui, at mabilis na sinabi, Sir, pwede ba kitang palitan ng ibang kwarto? Napatingin ang mga tauhan sa mga sirang ang mga binti ng kama ay nasa estado ng pagkalito. Ang kama sa kwartong ito ay isang solid wood bed. Ang mga paa ng kama na walang tigil na sinisipa ay talagang sabay-sabay na bali. Kahit naputulin ito ng kutsilyo. Natatakot ako na kailangan itong putulin sa kalagitnaan ng gabi. Tumagal lang ng 10 minuto para maging ganito. Baguhin, dapat baguhin. Galit na sabi ni Surui.
Makalipas ang 10 minuto, muling dumating sina Surui at Nightingale sa bagong silid. Sa oras na ito, may humantong sasakyan ng pulis sa ibaba ng hotel. Kabanata 2075. Ilabas mo ang iyong ID card. Ito na ang tatlong tinatawag na Deluxe King Bedroom sa chapter na pinalitan ni Surui at Nightingale ngayong gabi. Anong klaseng Deluxe Big Bedroom? Hindi naman talaga maluho, masyadong scam ang quality. Umiling si Surui at walang magawang sinabi. Mga profiteer, isang grupo ng mga profiteer. Galit na sumulyap si Nightingale kay Surui. Sinabi ko sa iyo na huwag kang hihiga sa kama, ngunit kailangan mong nasa kama. Hindi ba't mas okay na sa susunod na pagkakataon? Ang pangungusap na ito ay parang isang malaking bagay. Kalabuan. Mukhang, sa susunod na kailangan ko talaga sa lupa, sa tingin ko ay hindi gagana ang isang sahig na gawa sa kahoy, at ang Nightingale ay kailangang humiga sa tile sa banyo. Baka hindi ko magawa ngayong gabi. Biglang may naisip si Surui, tumingin sa mas galit na anyo ni Nightingale, at sinabing may mahirap na mukha. Hindi masasabi ng isang lalaki na hindi niya ito kaya, ngunit sinabi iyon ni Surui, ipinapakita nito na hindi niya talaga kaya. Ano ang nangyayari? Nang makitang ganito si Surui, agad na itinapon ng Nightingale ang kalungkutan sa mga ulap. Ang aking kasalukuyang pisikal na fitness ay maaaring suportahan lamang ang isang kumpletong acupuncture. Ang pisikal na fitness ni Surui ay medyo nakakatakot. Ngunit sinabi niya na maaari lamang niya itong suportahan, na nagpapakita kung gaano kahirap ang proseso ng acupuncture. Pagkaubos ng tibay at enerhiya. Ang nakaraang 2 beses. Sa bawat oras na ito ay huminto sa kalagitnaan. Kaya ang kabanata na ito ay 3 beses, sa palagay ko kailangan kong hintayin na makatulog ako, kahit bukas ng umaga. Masakit ang mukha ni Surui sabi. Sa harap ng magagandang babae, walang gustong umamin na hindi sila sapat. Then tomorrow morning, maligo ka na at matulog na tayo. Sabi ni Nightingale, at nakita si Surui na nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hinawakan ng Nightingale ang kanyang mukha. Marumi ba ang mukha ko? Sabi mo, matulog na tayo. Napaatras si Surui, hinigpitin niya ang placket ng bathrobe gamit ang 2 kamay. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukang hampasin ang katawan ko. Asshole. Tumingin sa inosenteng hitsura ni Surui na halatang sadyang tinutokso ang sarili. Galit na galit si Nightingale kaya't pinitik niya ang kanyang mahahabang binti at agad na tumangay sa mukha ni Surui. Tandang padamdam. Ang Nightingale ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Ngunit itinaas niya ang kanyang mga paa ng napakataas kaya inilantad niya ang lahat ng tanawin sa ilalim ng kanyang bathrobe sa mga mata ni Surui. Ngunit ito ay wala, si Surui ay nakakita ng higit pa rito noon. Gayunpaman, ang bibig ni Surui ay talagang mura, at agad siyang sumigaw. Wala na. Nang marinig ito, tumingin si Nightingale nang hindi sinasadya, at ang resulta ay ito sa sandaling magambala siya, ang kanyang mahahabang binti ay nasalo ni Surui. Pagkatapos ay biglang hinailan ni Surui, at dinala ang mahabang binti ni Nightingale sa kanyang mga balikat. Dahil ang likod ni Surui ay nakadikit sa dingding, ang Nightingale ay mukhang ligdong. Kasabay nito, binitawan ng kamay ni Surui ang binti ni Nightingale, agad na pumulupot sa kanyang baywang, at pagkatapos ay mabilis itong hinigpitan. Sa pagkakataong ito, halos magkadikit na ang katawan ng dalawa. 2 patong lang ng bathrobe ang pagitan ng 2 tao. Parang ang lapit lang nila. Nakagapos ang magkabilang braso ni Nightingale, at ang natitirang binti ay kailangang gamitin para sa suporta, kaya hindi niya magamit ang kanyang lakas. Hayaan na lang natin si Surui sa awa niya. Bitiwan mo ako, sabi ni Nightingale. Kapag binitawan kita, sisipain mo ako, sabi ni Surui. Hindi ako sumipa, bumitaw ka. Sa tingin mo ako ay tanga. Galit na sinabi ni Surui. Nauubusan na ako ng lakas ngayon, at hindi ko na ito matatalo ngayon, ikaw. Malungkot na sinabi ng Nightingale, kung gayon, paano mo ito maipapalabas? Hindi niya gustong maging malapit na makipag-ugnayan kay Surui sa lahat ng oras, ano ito? Kahit na siya ang kanyang pinaka-close na kasamahan, na sa tingin niya ay pinakahandang gawin ng mundo. Hindi maaaring maging ganito ang tinanggap na lalaki, kung hindi, paano magiging maayos ang relasyon ng dalawa pagkatapos ng araw na ito.
May gusto lang sabihin si Surui, ngunit sa oras na ito, muling nabuksan ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis. Pulis. Pinananatili pa rin nina Surui at Nightingale ang hindi maliwanag na postere, at nang makita nilang biglang pumasok ang mga pulis, agad silang natigilan. Tayo. Sa likod ng dalawang pulis ay ang duty manager, na maingat na nagsabi, mga kasamahang pulis, sila na, medyo kainahinala sila. Kainahinala. Sunod-sunod na hindi masaya si Surui ngayong gabi. Nang marinig na ang manager na naka-duty ay talagang nagsabi ng ganoong bagay, diretso siyang nag-spray. Napakasama ng kama sa iyong hotel, ngunit tinatawag mo akong kainahinala. Tumatawag ka pa ba ng pulis? Tiraw ang imahinasyon ni Surui, at talagang hindi niya maisip kung bakit gagawin ito ng manager na naka-duty. Lumabas ka. Kumaway ang pulis sa manager na naka-duty, pagkatapos ay tumingin kay Surui at Nightingale. Sabi ko, tumayo ka. Tumaas ang tono niya. Kaya inalis ni Surui ang mga binti ni Nightingale sa kanyang mga balikat. Tumabi ang huli na namumula ang mukha, at pagkatapos ay pinandilatan ng mata si Surui. Kamang pulis, ano ang payo mo? Walang magawang sinabi ni Surui. Wala kaming ginawang labag sa batas. Pumunta kami dito nang may nag-report ng kaso. Tumingin ang pulis kay Surui. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Agad na sumagot si Surui. Friendship. Walang sinabi si Nightingale. Talagang inakala ni Surui na ang pulis na ito ay narito upang supuin ang pornografya, ngunit ang Nightingale ay may malasakit na ugali, mukhang hindi niya ginawa ang ganoong bagay. Mga girlfriend. Tanong ulit ng pulis. Hindi pa ito umuunlad hanggang sa puntong ito. Malungkot na sabi ni Surui. Nandito na ang mga pulis, syempre ayaw niyang lumaban ng marahas, kailangan niyang ipaliwanag ito ng malinaw. Hindi pa nabubuo hanggang dito, ano ang ginagawa mo ngayon? Medyo matanda na ang pulis at dapat magmukhang medyo konserbatibo. Sabihin mo sa akin. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Walang magawang sabi ni Surui. Pero alam din niyang napakahina ng kanyang paliwanag. Masyadong intimate ang Ligdong, action na iyon, kung ayaw niyang gawin ang ganoong bagay, bakit siya magpo-post saan nanggagaling ang nakakaakit na aksyon na ito? Paano mo ipapaliwanag ang dalawang kama na nalaglag mo kanina? Ang mga mata ng pulis ay tumingin pabalik-balik sa pagitan nina Surui at Nightingale. Talagang nag-aalala siya na may ginagawang mali si Surui sa Nightingale, kung hindi, bakit magkakaroon ng ganoong kalaking kaguluhan? Alamin mo ang iyong mga ID card para sa inyong dalawa. Sabi ng pulis. May ID card si Surui. Ngunit hindi ito dinala ni Nightingale nang bumaba siya ng bundok. Siya ay nakulong sa Chaishan sa loob ng napakaraming araw. At ang kanyang ID card ay nakakulong na sa discipline hall ni Zhang Bukong. Nang makitang hindi inilabas ng Nightingale ang ID card, hindi napigilan ng pulis na sumimangot. Kung tutuusin, sa China, napakahalaga pa rin ang papel ng ID card. Ito ay katumbas ng walang pagkakakilanlan. Ito ay dapat na isang napakasimpleng bagay. Ngunit dahil sa isang serye ng mga pagkakamali sa yin at yang, ang mga bagay ay naging hindi gaanong simple. Ngayon ay ni-restore pa ni Surui ang lahat ng mga kaganapan. Minsan pa, mahirap ipaliwanag, at hindi maniniwala ang mga pulis. Tiningnan ng pulis si Surui at itinuro ang Nightingale. Ano ang pangalan niya? Ang kanyang pangalan ay Nightingale. Si Surui ay likas na nagsabi, ngunit pagkatapos magsalita, agad niyang binago ang kanyang tono. Hindi. Ang kanyang pangalan ay Baiying. Nag-react si Surui. Ang salitang Nightingale ay isang pangalan na binago sa ibang pagkakataon, kaya hindi dapat ito naipasok sa sistema ng pagpaparehistro ng sambahayan. Magsasalita na sana si Yingying nang marinig niyang sinabi ng pulis. Wala kang dapat sabihin. Sa oras na ito, naglabas siya ng isang bagay na katulad ng isang mobile phone at sinabing, iulat ang iyong ID number. Ang Nightingale ay maaari lamang magulat ng kanyang ID number. Pagkatapos na pasukin ito ng pulis, tumingin sila kay Surui. Hindi siya si Baiying. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Surui. Hindi ka tinatawag na Nightingale o Baiying, kaya ano ang pangalan mo? Ipinaliwanag ng Nightingale na ang pangalan sa kanyang ID card ay talagang hindi Baiying. Dahil naisip ni Master Zhang Bufen na maganda ito, at tinawag ito pagkatapos ng maraming taon, at ang tunay na pangalan ni Yeying ay, kahit na siya mismo ay hindi nagustuhan.
Sa pagtingin sa nagtatakang hitsura ni Surui, hindi maiwasan ng Nightingale na makaramdam ng kaunting hiya. Nightingales, walang kinalaman sa tunay niyang pangalan. Tumitig ang pulis sa mga mata ni Surui. Hindi ba sabi mo magkaibigan kayo? Paano ang magkakaibigan ay hindi man lang alam ang pangalan ng isa't isa? Si Surui ay lubhang walang magawa. Pakiramdam niya ay mayroon siyang 100 bibig para magpaliwanag. Bukod dito, ang pulis na ito ay hindi tao sa mga ilog at lawa, at imposible para sa kanya na malaman ang anumang bagay tungkol sa acupuncture. Dapat niyang maunawaan ito bilang masahe. Gusto lang itulak ni Surui ang ulo ng manager na naka-duty pababa ng banyo para matino siya. Anong klaseng pulis ang dapat tumawag ng pulis ang tamad na ito? Wala akong maisip na dahilan. Galit na tingin ng pulis kay Surui. Nakikita ko kung paano ka magsisinungaling. Ubo. Maingat si Surui pagkatapos mag-isip tungkol dito, nalaman kong hindi ko talaga alam kung paano ito ipapaliwanag. Girl, tatanungin kita. Ang pulis ay nagsimulang bumaling kay Nightingale. Halika at sabihin sa akin, masama ba siya sa iyo? Hindi. Diretsong sabi ni Nightingale. Ikaw ang may pananagutan sa iyong mga sagot dahil ito ay maaaring nakataya para sa iyong kaligtasan, patuloy ng pulisya. Namula si Nightingale at sinulyapan si Surui. Magkaibigan kami, kaya lang hindi niya alam ang pangalan sa aking ID card. Wala siyang gaanong sassy guts gaya ni Surui, at hindi siya umiikot kapag nagsasalita siya. Napakahalaga na upang maipaliwanag ang Surui sa ganitong paraan. Nang makitang sinasabi ito ng Nightingale, paulit-ulit na tumango si Surui. Oo, alam ko lang ang screen name niya. Oo, screen name niya iyon. Walang ibang paraan. Dahil hindi ito maipaliwanag mula sa isang tunay na pananaw, maaari lamang tayong magsimulang gumawa ng mga bagay ayon sa mga katotohanan. Alam mo lang ang screen name niya. Netizens ba kayo? Patuloy na tumitig ang pulis sa mga mata ni Surui. Obviously, may sarili na siyang judgment dahil hindi nagreklamo ang dalaga, false alarm iyon. Oo, seryosong sinabi ni Surui. Ilang araw na kaming magkakilala sa internet, kaya nakipag-appointment lang kami. Ilang araw na ba kayong magkakilala? Tiningnan ng pulis si Surui ng masusing pagsisiyasat. Dapat mga 10 araw. Si Surui ay tila lalong naguguluhan habang ipinapaliwanag niya ito, at ang Nightingale ay hindi makapaghintay na makahanap ng bitek sa lupa para makapasok. Ganoon ba? Tanong ng pulis kay Nightingale, na tahimik. Ang katahimikang ito ay tila ang default. Kaya, sa mga termino ng karaniwang tao, umubos si Surui ng 2 beses, pagkatapos ay sinabi. Ang aming kasalukuyang gawi ay makipag-appointment sa baril na iyon. Ano? Hindi malinaw na narinig ng pulis. Tumayo si Surui sa atensyon, itinaas ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang boses. Isumbong ang pulis, may baril tayo. Hindi naman ako eskwela, dito na sa inyo,